So, good morning everyone and welcome to my channel. So, isa rin po ba kayo sa mga kakatapos lang o kakagraduate lang sa education na course at nag-iisip pong ano ba yung dapat kong gawin? What should I do for the upcoming licensure examination for teachers? So, in this video, share ko pa sa inyo kung ano yung strategy na ginamit ko when I prepare for the board examination for teachers. So, stay tuned po at kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, I would like to invite you to hit the subscribe button sa ibaba po para updated po kayo sa mga upcoming na mga videos na ipopost ko. So stay tuned and let's get to it. So, welcome once again po. So, by the way, ang tips na ito ay pwede nyo rin gamitin sa kahit anong uri na examination. So, may apat lang po na P na i-share ako sa inyo in preparation for the board exam o sa kung anumang test na kukunin nyo. So, una pong P is tinatawag natin na pray. So, wag po natin kalimutan na humingi ng tulong sa poong may kapal kung tayo ay kukuha ng isang test or examination, lalo na po sa LET. So, sa akin po, before pa ako mag-review, nagpe-pray pa ako. And then, nag-pray din ako sa gabi. Tapos, may personal prayer din po ako. So, sabi nga po sa James chapter 1 verse 5, it says, "If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him." So, yan po. So, first po, huwag po natin kalimutan na tayo'y manalangin palagi sa poong may kapal, humingi ng knowledge or wisdom upang tayo gabayan sa pagkuha ng board exam. So, hindi lang po sa pagkuha, sa atin din pong pag-review. So, number 2 is prepare. So, ano pong prepare? So, ano pong dapat paghandaan? So, depende po yan sa situation. So, ninyo. So, example, kung kayo ay wala kayong review center, at nag-self-review lang kayo, so mas maigi po na maghanap po kayo ng mga review materials ng mas maganda po kung sa mga previous years, kung may kilala po kayong kumuha ng board exam. So kahit hindi nyo po ka-major, hiramin nyo lang yung, kung sa licensure examination, hiramin nyo lang yung Gen Ed, Prof Ed. So yun po. So you need to prepare for that. So kung meron naman po kayong review center, syempre you need to prepare for the money. Yung babayarin nyo. So, you need to prepare for that. So, kahit mas maganda nga po is, example, may review center kayo, tapos may hiraman pa kayo ng mga review materials from other review center, mas maigi. So, mas marami po yung reference, mas maganda. So, yun yung pangalawa, prepare. So, pangatlo is plan. So, yung plan po, nakadepende din yan sa sitwasyon. Like nang sabi ko, kung nagre-review center kayo, o di kaya is self-review yung ginagawa nyo. But still, you need to plan. Paano ba kayo magre-review? So, depende at isa po pa dyan is, depende rin, aside po pala sa nagsi-self-review kayo, syempre, baka may family na kayo, so may iba pa kayong tungkulin na dapat gampanan, so you need to plan. Paano kayo magre-review? Pero yung mas maganda po talaga dyan, for example, like me, ako kasi is may review center ako. So, for 2 days, doon ako sa review center, so I don't need to plan for that kasi doon naman talaga yung schedule ko. So, for 7 days, yung isang araw is spend ko siya for the rest day, nagpapahinga talaga ako. Then, 1 day is for God. Siyempre, nagsisimba tayo. And the remaining 3 days, kasi yung dalawa nga doon ka na sa review center, is doon ka magpa-plan. Ano bang gagawin mo? So, during my time po, kung may review center sa school namin, nagre-review sa school, nagre-review din ako doon. So, kung wala, so sa bahay lang, magbabasa-basa. Okay, so, syempre dapat i-divide nyo rin. Yung nangyari kasi sa akin is that nag-boarding house talaga ako. So, walang disturbo. Okay, kung gusto mong magbasa buong umaga, bahala ka. Pero kung dyan ka sa bahay nyo at marami ka rin gagawin, so you need to plan. Importante po, sa isang araw, sa loob ng 5 araw pala, throughout the week, you need to plan na kung ano yung gagawin mo. So, saan ka magre-review o
So, mas maganda kung lahat ng review materials na binigay sa'yo is mabasa mo. Huwag mong isipin, di na yan lalabas kasi ito na naman, kaunti lang naman yung items. So, mas maganda, mabasa mo. Mas maganda rin sa plan na iyan is that as early as possible. For example, kakatapos mo ng graduation, 1 week after the graduation, kung meron ka ng plan, o pwede mo pwede ka nang mag-review agad. Okay, wag mong sabihin na 3 months pa naman, 4 months pa naman, 5 months pa naman kasi pag magka-cram ka na niyan kasi ang dami mo ng review materials kasi kulang ka sa oras. Kasi at hindi natin ini-expect yung mga mangyayari for the coming days. So mas maganda, you need to plan as early as possible. Kahit gaano pa man katagal yung exam na yan. Kasi mas maganda talaga yung prepare. Sabi nga nila, failing to plan or failing to prepare is preparing to be failed. So, dapat maging handa. Yan yung number 4. Number 4 po is you need to practice. So, kailangan nyo i-practice yung knowledge or skills na na-acquire nyo. So, you need to practice shading. So, sa akin pong time, nagre-review ako, is meron po kasing meron pa silang binibigay na answer sheet talaga na the same sa board exam. So, yun po. Yung ginagawa ko po, nagpa-practice pa ako doon. Babalik ko every Friday to answer test questions para masana yung kamay ko. At the same time, humihingi ako ng extra copy kapag nasa bahay ako ay nagpa-practice din ako ng shading. So, dyan nyo rin po ipapractice yung techniques. For example, di nyo alam yung sagot. So, ano yung gagawin nyo? So, how you will solve that kind of situation. So, madali naman siya. You need to skip it. Pero, dapat masanay kayo na once you skip it, babalikan nyo. Kasi, sabi nila, karamihan daw sa hindi nakakapasa is because mali yung pag-shade. Kasi machine niya yung nag-check. Hindi niya pwede i-consider ng machine. Hindi sabihin na, okay to, mali nung pag-shade. Checkan ko na lang to. Kasi wala naman yung kung ano yung nakaprogram sa kanila, yun lang talaga. So, you need to practice shading. So, sa amin, siguro, nag-review ako April, May, June, July, August, September. So, sa loob ng mga actually 5 months and a half kasi graduation namin April 6 nag-start ako ng review April 17. So, mga 5 months and a half na preparation. So, every Friday niyan, nag-shade talaga. Bumabalik talaga ako sa review center kahit nakapasa na ako for the shading purposes, for the practice. So, at minsan din po, humihingi ako ng ng paper nila kasi marami naman talaga silang papel. So, humihingi ako ng extra paper nasa bahay ako, pag wala na akong gagawin, so yun, magpa-practice ako ng pag-shade. So, yun po, you need to practice shading talaga. So, yan lang po yung tips na ma-share ko sa inyo. Once again, number 1, you need always to pray. Pray before the board exam, pray during the review. So, bago ka magbasa, you need to pray, ask for God's wisdom. Number 2, you need to prepare the learning materials. Number 3, you need to plan. So, you plan your study habits. And last but not the least, number 4, you need to practice. So, see you in my next video. Sana po ay makatulong ang video na ito sa inyong pag-prepare for the coming lesson short examination for teachers. Bye!